Hi, hello mga tigang. Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Sana okay ang lahat. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digang 2.0, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, ang pag-usapan natin today is itong at pakinggan natin at bigyan natin ng konting reaksyon itong speech ni Mayor Baste Duterte. Kanina lang ito guys, kanina lang. During PDP Laban, nag-ano sila, meeting or nagtipon-tipon, nagpakilala yung mga kandidato, personal at yung hindi nakapunta sa ano naman, sa Zoom. So, papakinggan natin. Maraming nag-speech kanina, lahat ng kandidato, pero ang ating pakinggan itong kay Baste. No? Kasi itong video natin ay maiksi lang ito. Hindi naman ito live. No? Pero yung PDP kanina is live. No, live yun. So, pakinggan lang natin ito. So, gamitin natin itong video ng SMNI. So, suportahan ninyo guys ang SMNI. No? At pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin ni Baste dito sa kanyang speech. Kasi si Baste ay Vice President sa PDP. President si Robin Padilla. No? So, pag may time tayo bukas, ano din natin, no? I-vlog din natin yung speech ni Idol Robin. No? Yung kanyang magandang mga sinasabi. Yung magandang mga ano niya kanina. Very much Attorney Dambino. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe, ang amin pong kasalukuyang ama ng lungsod ng Davao, wala pong iba, si Mayor Sebastian Baste Duterte. Thank you. To former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Mr. Philip Salvador, Attorney J. Vigino, Senator Pato de la Rosa, Attorney Bobet Torreon, Representative of Pastor Kipoloy, Secretary Cusi, Vice Chair of PDP, Mayor Mike Rama, good evening. Yung mga wala dito sa Papel, good evening din sa inyo lahat. Sila lang yung nakasulat, sila yung ginatawag na mga dagkong tae. Dagkong tae. But anyway, at this crucial juncture, magsisimula na yung campaign. Lapit na. So, kailangan talaga mga kapatid ko dito sa PDP, yung participation nyo during the campaign. Yes. Medyo Kailangan talaga yan. challenging. It is an uphill battle. We are against the resources of an entire nation. Medyo nakikita natin, pag naiisip natin, medyo piling natin kung kaya ba, hindi. Magdadalawang isip ka. Pero I do believe that for having or creating a country that embodies our ideals and aspirations does not come that easy. Kaya nga, may mga taong binibigay yung buhay nila. Tulad ni Rizal, nila Bonifacio, mga sundalo na nakipaghimaksikan sa mga bukid laban ng insurgency, mga pulis na binigay ang kanilang buhay para tayo ay mabuhay ng mapayapa at maunlad. So, yun na nga, hindi madali talaga kung gusto natin ng bansa na pinapanaginip natin
natin na makamit. Ang tanong ngayon, kasi magsisimula na yung kampanya, Mm. kung sila nga, Rizal, yung mga sundalo natin na paslang mga polis, Mm. how How much much can you can you give give our our country country during this election? during this election? Kasi matagal na tayong pinapahirapan talaga. I know because I am the local elected official of this city. I am the mayor. And as far as I can see, and sa mga obserbasyon ko, this administration has been very oppressive. Kaayo yun. Kaayo So, yun. think of it this way. Lahat ng mga kandidato natin dito under the PDP and our guest candidates will be a vote against an administration that has done nothing but Done to fool nothing. and oppress this country and its people. Nothing. Nothing. Wala, as in wala. Ngayon na medyo mahirap lang, or as we see it, again, I will reiterate, because we are up against the resources of an entire country, and seeing how centralized government is working now, medyo problema yan. But, kung maalala nyo, 2016, Mm. where was Rodrigo Duterte in the surveys? Nasa pinakababa. He was least expected na manalo for the presidency. But because the Filipino people believe in him, believe we can make our country great Yes. dahil sa tulong o sa kagustuhan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nakapaglagay tayo ng presidente that embodied yung ideals and aspirations ng bawat Pilipino. So, naniniwala pa kayo na kakayanin natin to? Yes, naniniwala. Yes. Yes, yes. Okay na. Okay na. Para saan yung laban sa PDP? Laban pag hindi tayo lumaban. Tayo ang Laban. naglaban talaga. Laban. Laban. Lumaban tayo. Ano ba yan? Laban. Si Pastor Kibuloy. Mabuhay si Pastor. Yun. Si Atty. Hillo. Mabuhay. Mabuhay si Congressman Marco Lema. Mabuhay. Mabuhay si Senator Bato de la Rosa. Mabuhay ang aking idol na kalbo. Mabuhay si Senator Bongo. Mabuhay si Mr. Malasakit. Lambino. Mabuhay. Mabuhay si Epe. Mabuhay si Ipi. Mabuhay si Atty. Bondo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Magandang gabi sa inyong lahat at salamat. Maraming salamat. Yun guys. Saya-saya. Mabuhay si Bato, ang aking idolo na kalbo. Ayun. Yun guys, vote straight. Vote straight, PDP at saka yung mga guest candidates nila. Dito ngayon hindi pa nila kumbaga hindi pa nila proklama si Atty. Vic Rodriguez na is adopted ba sa PDP. Pero si Pastor Kibuloy, formal na nilang inanunsyo na inadapt ng PDP si Pastor Kibuloy, no? So ganun lang 'yun. Kahit naman hindi nila yan i-adapt, iboboto pa rin yan.
no, ng mga supporters ng PDP or ng mga Duterte. At ang QGC naman, siyempre, suportahan din ang mga kandidato ni Tatay Digong. Kasi nga, alam ninyo, si Pastor Kibuloy, siya lang talaga ang hindi bumitaw. Hindi bumitaw kay Digong. Sa totoo lang, nakulong na lang si Pastor Kibuloy dahil sa pagtanggol niya kay dahil sa yung loyalty ni Pastor Kibuloy bilang magkaibigan kay Tatay Digong nandyan. Hindi talaga na yun. Hindi na bali, hindi nang bago, kahit inoperan siya ng malaki. Hamak mo ang sabi ng administrasyon. Magsabi ka, magkano? 2 beses daw yun. Na may offer sa Isiminay. Basta tumahimik lang sila. Pero hindi yun nila tinanggap. Kaya yun, nandyan ngayon si pastor na kulong. 'Di ba? Na hindi pa naman napatunayan na may kasalanan yung tao. 'Di ba? Ganon itong administrasyon. O sa Bisaya pa, kuyaw kayo ba? 'Di ba? So yun ang sabi ni Mayor Basti. Laban. Kasi nga siyempre, lalo na ngayon sa sitwasyon baka hindi matuloy yung budget. Siyempre ang syudad, yung mga mayor, meron yan silang budget. No, may mga budget yan. Mga mayor, mga congressman. So meron yan silang mga budget sa kanilang mga syudad. So kung hindi matuloy yung budget na yon, so yung mayor sa Davao din, si Basti, wala ding budget yun. No? Kasi ito magulo yung budget nila ngayon. At kung makita ninyo yung speech ni kanina ni Bongbong Marcos na estabilisasyon daw itong ay ewan ko talaga itong presidente ninyo. Hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Na hindi naman ang diyan sa budget na ito kung hindi yung BICAM report. Bakit na merong mga blanko-blanko at bakit pagdating doon sa presidente, meron ng mga numero. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung pinirmahan niya na meron ng mga numero, wala ng blanko. Talagang wala ng blanko yun. Kasi nga, nilagyan na nila. Nilagyan na dyan sa Congress. Ayun ang tanong ngayon kung sino ang naglagay dyan sa mga numero. Tapos, meron na nga nagreklamo na bakit yung kanilang budget ganun. Si Rimulya, number 1 nagreklamo na yung kanilang budget ay nabawasan. 'Di ba? O binusisi naman ni Bongbong Marcos yung budget na yun. Pero, yun nga, bakit hindi niya ito question? Bakit yung budget ng Congress ay nag-32 billion? Kung dati 16 billion ang kanilang budget, ngayon naging 32 billion. Naging 2 na yung House of Representatives. 'Di ba? Bakit hindi question? Bakit yung sa education binawasan? Tapos yung DPWH, yun ang naging number 1 ang laki ng budget. 'Di ba? Wala na nagkadimao ang budget. PhilHealth walang budget. Pinangbawasan yung halos ng mga agency. No? Binawasan. Dahil gagastusin sa eleksyon yan. Nandoon napunta sa AKAP, AX, TUPAD. Yun. Pangbili ng boto. Yun. Ngayon, pag hindi ito yung budget na yan. So, wala daw pang doon, walang plan B. So, shut down ang Pilipinas. Mas shut down na. So, mag-ready na kayo. Kasi, pag itong budget na ito, anuhin talaga yan ng Supreme Court. May mangkukulong dyan. At hindi ko lang alam kung ano ang gagawin
ng administrasyon dahil sabi nga ni Bongbong ay mag-shutdown daw ang gobyerno pag hindi matuloy yung budget or ma-shutdown yung mga politiko na walang budget kasi walang budget. Yun eh, shutdown. Shutdown ng eleksyon, shutdown lahat, patay kayo. Yung mga yan, marami mang pera yan. Kahit walang budget ngayon. Kasi pwede naman yun yung dating budget, yung budget ng 2024 na yun lang, yun din ang igawing budget ngayon. Samantala na pa, yung na yan, budget na yan, inaayos. Yun eh. Hindi natin alam. So hanggang dito lang muna guys, no? So yun ang sabi ni Baste. Yung budget, siyempre, iikot ng buong Pilipinas. Pero sabi nga niya, kakayanin. Lalaban tayo. Yun. Laban lang. Di ba? So hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-like, sa inyong pag-share, sa inyong mga comment. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Abangan ang ating susunod na mga upload.